Ngayon po ay tayo ay dadako sa bagong series. Amen? Siguro naman may natutunan kayo sa huling series natin, ano? Ano nga yung huling series? Amen. Pay it forward. Now, ang bagong series natin, ang title is What's in it for me? Anong Tagalog ng What's in it for me? Anong nasa loob ko? Tagalog niyan, anong mapapala ko? Tama? Tama ba ako? What's in it for me? Anong mapapala ko? Eto, palagi nating tanong to. Tama? Ano bang mapapala ko dyan? Kunyari, nung kayo ay nag-aral sa kolehiyo, nung kayo ay nag-aral o kayo ay mag-aaral, normally, itinatanong nyo yan, bago kayo kumuha ng kurso, ano bang mapapala ko dyan sa kurso na yan? Yan bang kurso na yan ay magbibigay sa akin ng maraming pera pag ako nakapagtapos? Tama? Eto bang kurso na to, ano bang mapapala ko? Normal na tanong yan, and it's wise to ask the question sometimes, what's in it for me? O anong mapapala ko? Madaming beses, andito pa ba kayo? Tapos na batian, ha? Nag-service na tayo. Okay? Now, we also ask, what's in it for me? Sometimes, kapag tayo ay nagtatrabaho o kaya kayo ay hinainan at sinabi sa inyo, you were asked to work for that person or gawin nyo to, let's do this and do that, we ask the question, what's in it for me? Ano bang mapapala ko dyan? Pag nagtrabaho ako dyan, inutusan kayo, ano bang mapapala ko? Tama? So it's okay to ask the question sometimes, what's in it for you? But at the same time, hindi pagdating sa harian ng Diyos, ito ay mahirap itanong at isa sa mga bagay na kapag tinanong natin, parang nakakahiyang itanong sa Diyos. Ano bang mapapala ko pag naglingkod ako sa Panginoon? Pero it's a wise question. Valid question yan eh. Ano bang mapapala ko? Nakikita niyo ba? Ano bang napapala ninyo pag pumupunta kayo sa church? Naitanong niyo na ba minsan, ano bang napapala ko kapag ako'y umaawit at nagpupuri sa Panginoon? What's in it for me when I go and worship God? What's in it for me if I serve Him? Kapag pinaglingkuran ko ang Panginoon, what's in it for me? Anong mapapala ko? And it's a nice question. I mean, it's a wise question, and dapat lang naman talagang itanong. No? Meron akong, I just want to share to you this person. Ito po si Tita Auntie, Auntie Tita. Auntie Tita ang pangalan niya. She's 86 years old. And lagi siyang sumasama, well, sila kasi ang founder nung foundation or when they were still younger, they used to plant churches. Missionary talaga siya. She was a missionary for many, many years. Silang mag-asawa. Her husband died at least 3 years ago. And she's 86 years old, pero palagi namin kasama sa medical mission yan. Okay? 86. Sino dito ang 86? Taas nga kamay. Meron pa ba? 80. May 80 pa ba dito? 80. Ay, si Nanay Tita Belen. Ilan taon na kayo, Tita Belen? 81. Amen. Malakas pa din. Pareho ni Auntie Tita. She's 86. Sasakay ng bangka. Last week, tawi kami. Kaya may hangover pa ako ng tawi-tawi. Sakay ng bangka yan, akyat ng bundok yan, kahit anong aya mo dyan. Normally, ang ginagawa niya, siya yung nagsishare ng gospel, pero ang trabaho niya, mamigay nung mga reading glasses namin. I'm sure nakita nyo na siya nung nag-medical mission tayo dito. Diba? Ang trabaho niya, mamigay nung nung reading glasses, pero ang ibibigay niya sa'yo, ang ipapabasa niya sa'yo, yung gospel tracts. Sasabihin niya sa'yo, nababasa mo ba to? O ito. Tapos sabihin niya, sige, ito salamin na para sa'yo. Iuwi mo yan, basahin mo na yan. Tapos mangangaral yan. Walang takot yan. She will share the gospel.
At the age of 86. And alam niyo, isang nakakatuwa sa kanya, she never asked that question, what's in it for me? Kasi alam niya na eh. Alam niya na kung sino ang nagbayad ng kanyang kasalanan. Tapos na yun sa kanya, done deal na yun. Lahat ng ginagawa niya is just an overflow nung kaligtasan at naunawaan niya na ang biyaya ng Panginoon ay tinanggap niya. So, even at the age of 86, she will go and preach the gospel and serve in the kingdom. Diba? I know lahat tayo nagtatanong, what's in it for me? Ano bang mapapala ko dyan? Ano bang mapapala ko dyan? So, this verse, itong verse natin today, o verses natin today, this is the scripture, Psalms 37, verse 3-7. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. He will make your righteous reward shine like dawn, your vindication like the noonday sun. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Etong verse na to ang sasagot sa atin today. And hopefully, it will help you to understand what's in it for you when you serve and when you trust the Lord. Amen? Sabi niya, trust in the Lord. So unang-unang gusto kong makita niyo po dyan, sabi niya, trust in the Lord and do good. Wow. What's in it for you when you trust in the Lord? Sabi niya, then you will live safely in the land and prosper. But gusto kong makita ninyo na sabi niya, trust in the Lord and do good. If you're asking, what's in it for me if I trust the Lord? Sabi niya, then you will live safely in the land and prosper. Pero gusto kong makita nyo na may karugtong yun, ha? Trust in the Lord and do good. Sino dito ang nagtitiwala sa Panginoon? Nakakita na kayo na nagtitiwala sa Panginoon. You trusted God and you did not do good. Meron bang ganon? You trust the Lord but you don't do good. Nandaraya ka, you cheat. Nanlalamang ka sa kapwa mo. O kaya naman, you say na you trust the Lord pero ang una mong nakita ay yung mauutangan mo at mahihiraman mo ng pera. You trust the Lord pero you tell everybody that you trust the Lord but you worry so much. Nakakita na ba kayo ng ganon? What's in it for you? Kasi it's okay. It's easy to hold on to the promise and say, I trust the Lord. I trust the Lord. But you have to trust the Lord and do good. Sabihin mo nga sa katabi mo, trust the Lord and do good. We don't take advantage of people and we say we trust the Lord. Amen? And we trust the Lord and then, talagang ipagkakatiwala natin sa Panginoon at hindi tayo yung gagawa. Amen? Sabi niya, then you will live safely in the land and prosper. Now, we are in some tension, di ba? Lately, because of the threat of the China war in this West Philippine Sea and all of that. Diba? Medyo, ako, recently, ang dami ko nare-receive ng mga message sa akin na, bro, ganito, bro, ganyan. You know, when we trust the Lord, we just continue to do what is good. Amen? Patuloy tayong gagawa ng tama. Sabi niya, you will live safely. It's a good promise.
It's a promise of God na kapag nagtiwala tayo sa Kanya, ligtas tayo. Ligtas tayo na mamumuhay sa lupain na ito na pinagkaloob ng Panginoon sa Kanyang mga anak na Pilipino. Amen? Wala tayong kailangang intindihin, wala tayong poproblemahin, kundi ang pagtiwalaan ng Panginoon. Alam niyo, Pilipinas, dumaan na tayo sa maraming giyera, no? Dumaan na tayo sa maraming problema, sa maraming sakuna. And we are still here. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang problemahin yon. Trust in the Lord and do good. Pangalawa na gusto ko pong makita nyo, dun sa verse natin, sabi niya, trust in the Lord, sorry. Ayan. Take delight in the Lord, and He will give you your heart's desire. Number 2, na gusto kong makita nyo, what's in it for you? Sabi niya, doon sa verse, take delight in the Lord. Alam niyo yung salitang delight? Napapanood niyo ba sa commercial yan? Ha? Sabi niya, delight. Sabi niya, take delight in the Lord. Yung delight, kapag sinabi to delight in someone means to experience great pleasure and joy in His or her presence. Kapag ka sinabi mong, ano bang Tagalog ng delight? Pag sinabi mo ikaw ay nagagalak, natutuwa, nasisiyahan, okay? Maging kasiyahan mo ang Panginoon. Sabi niya, ang salitang kasiyahan daw ay nangyayari, this happens only when we know that person well. Para ka pala mag-enjoy o para ikaw ay masiyahan doon sa tao o sa Panginoon. Kagaya nung sinasabi niya, to take delight, you have to know the person. Meron ba kayong tuwan-tuwa kayo kunyari, pagkatas hindi nyo naman siya kilala? Meron, no? Yung mga celebrity, no? Tuwan-tuwa kayo. Kilala ba niya kayo? Parang kulang, ano? Pero kapag ka magkakilala kayo, iba yung kasiyahan. Amen? Kapag ka, sa mga nanay, kaya ako din pinakita kanina si Auntie Tita, kasi yun nga, I wanted to greet all of you, sa mga nanay, yung mga sacrifices na binibigay ninyo. Minsan kahit na hindi katuwa-tuwa yung ginagawa ng anak ninyo, pero dahil kilalang-kilala nyo sila, at kasi pag sila'y gumawa ng kahit simpleng bagay lang, tuwang-tuwa kayo. Di ba? Tuwang-tuwa kayo, yung talagang kaligayahan, yung kasiyahan na nanggagaling sa inyong mga puso, ibang-iba. Kahit na inis ka na, kahit na hindi sumusunod sa iyo, pero sumunod lang ng isang beses, okay ka na. Tama? Sabi niya, take delight in the Lord and He will give you your heart's desire. Alam nyo, minsan kasi para natin ginagawang inuuto natin ng Diyos eh. Sometimes we think that we can fool God. Yung we serve God and we come to church kasi He will give us our heart's desire. Parang ganun eh, no? Sinusuhulan natin ng Diyos. But I want you to understand when He said, take delight in the Lord. When you take delight, when you enjoy your time with the Lord, things change. Minsan, it's not what your heart's desire anymore, but He changed it. And anything that God will give you, matutuwa ka. So when you delight in the Lord and you enjoy His presence and you know God, you know what He wants, and you know exactly kung ano ang puso ng Panginoon, hindi na mahirap sa atin ang tanggapin kung anong meron tayo. We become contented kung anong meron tayo. Hindi na natin iniisip, what's in it for me? Bakit? Kasi satisfied ka at punong-puno ka and you just continue and move on with your life na masaya.
you are no longer asking, pupunta ba ako sa church? Magbabasa ba ako ng Bible? Will I do this? Will I serve the people? Minsan kasi, pagkasarili lang natin at wala tayong kaligayahan sa Panginoon, ang simbahan, we even think of a church as a business and as a work. Para kumita ng pera, so we can get something out of it. Now, even God, when we have our relationship with God, sometimes we think na para sa sarili natin at para lang makuha natin yung gusto natin. But when you delight in the Lord, ikaw ay nagagalak sa presensya ng Panginoon, ikaw ay nagagalak sa Kanya, you no longer ask. Hindi na yung desire mo din yung hinahanap mo, kundi yung desire ng Panginoon. Kaya sabi niya, take delight in the Lord and He will give you your heart's desire. Even Moses, tinuro ni Moses yan. Pangatlo, na gusto ko makita natin, I will go back to that verse. Sabi niya, commit everything you do to the Lord, trust Him, and He will help you. He will make your innocence radiate like the dawn, and the justice of your cause will shine like the noonday sun. Ito, may ano ako dito eh. May gusto akong gawin dito eh. Sabi niya, commit everything you do to the Lord. Ibibigay daw natin, ikukumit natin lahat sa Panginoon. When you say you commit ourselves or you commit yourself to the Lord means entrusting everything. Pinagkakatiwala mo. Kaya kasunod doon, sabi niya, commit everything you do to the Lord, trust Him. Hindi ka po pwedeng mag-commit, tapos hindi ka magtitiwala sa Kanya. Amen? When you commit your life to the Lord, you commit yourself to the Lord, automatic yon, kasunod nun, magtitiwala ka sa Kanya. At sabi niya, what's in it for you when you commit and you trust the Lord? Sabi niya, He will make your innocence great or radiate like the dawn. Ano kaya ibig sabihin yan? Ano kaya ibig sabihin yan? So, kahapon nung ginagawa ko tong message, ano bang tawag sa marites na lalaki? Marcelo? Ano? may tumitingin-tingin dun sa ginagawa ko. Oh, may usos. Kaya nga Marcelo yata eh, kasi hindi ko alam kung anong tawag nila doon. But anyway, Kuya Richard, halika. Si Kuya Richard. Halika dito. Si Kuya Richard, sabi niya, i-explain sa inyo ni Kuya Richard kung anong ibig sabihin. Halika dito. I-explain ni Kuya Richard sa inyo tong verse na to. Commit everything you do to the Lord. And He will help you. He will make your innocence radiate like the dawn, and justice in your cause will shine like a noonday. Yung day sun. Yung innocence radiate, ano daw ibig sabihin nun? Ito yung yung ginawa sa ni Lord na yung namangha ka, na-amaze ka sa ginawa niya na hindi mo ini-expect na nangyari yun. Yun ang pagkakaintindi ko sa kanya. Na, yung mga bagay na ginawa. Katulad na hindi mo ini-expect. Yung dati, jumper kami. Ngayon, dati nagja-jumper kami. Ngayon, may Meralco na kami, nagbabayad na kami. Ibig sabihin, parehas na kami. Di ba? Na-amaze ako ron kasi hindi ko akalain na mangyayari yun. Tapos, wala kaming nagigib na kami sa puso. Ngayon, meron na kaming may nilad. O, di ba? Ma-amaze ka sa ginagawa ni Lord kasi hindi mo, pagka nag-commit ka at nag-trust ka sa Kanya, gagawin niya yung di mo mararamdaman na bigla ka na lang ma-amaze sa Kanya. Ayun ang pagkakaano ko. Thank you. So when he said, when you trust, so he was talking about that when you
By the way, we have a visitor from Africa, Turkey, and Singapore. Let's welcome Kyan and Sam. Yan. Kaya medyo nag-i-English ako. So he was talking about when he understood that when you commit and when you trust the Lord, when he said he will make your innocence radiate like the dawn, there are things that you don't really expect to happen in your life. Like him, he used to jump. he used to, it's called jumper because you jump into another's cable, electric power to get connected. So you don't have to pay. Basically, you're stealing electricity from the government or from the whoever, from the supplier. Anyway, 'di ba? Yung mga bagay na hindi mo ine-expect, sabi, and the justice of your cause will shine like the noonday sun. Alam niyo kapag katanghali, sino dito ang natutuwa pag tanghali? Walang natutuwa during nobody enjoys noontime or lunchtime in the Philippines yet. Tama? Nobody enjoys the noontime. Why? First of all, it's so bright. Ang sobrang liwanag. Tama? Sobrang init. But that's what he's saying, that when you commit everything and when you trust God and when you trust Him, yung liwanag sa lahat ng bagay, kitang-kita mo kagaya ng tanghali. Tama? Kahit parang katanghalian, sobrang liwanag, nakikita mo lahat. Kaya alam nyo, nagtitiwala tayo sa Panginoon na ang Pilipinas, mabubulgar lahat ng corruption, katiwalaan, yung mga injustices dito sa bansang ito. Amen? Kaya kapag kayo meron ng lamang sa inyo, feeling nyo injustice, feeling nyo hindi nyo nakuha yung justice, pagtiwalaan nyo ang Panginoon, ibigay nyo sa Panginoon at sabi niya, kagaya ng katanghalian, maliwanag na makikita ang justice para sa inyo. Amen? Minsan kasi, we put things in our hands. But when you give it to the Lord, that's why when you ask, what's in it for me if I commit and everything and I trust God? Wow! Parang katanghali ang tapat, He will show the justice. And you will be amazed, sabi nga ni Richard, you will be amazed when you commit everything to the Lord. Kaya ba natin gawin yon? Can we do that? To commit everything and trust Him. Na Lord, Ikaw na bahala. Sige na. Sa'yo na to lahat. Itong problema na to. Sa'yo na to lahat. Totoo lang naman talaga, hindi naman natin kaya eh. Diba? Many times when we do things on our own, we just mess up. We try to fix things, lalo lang tayong sumasablay. Lalo lang lumalala yung problema. Sabi niya, commit everything. Kaya, panghuli, pang-apat, sabi niya, be still in the presence of the Lord. When you commit and you trust, dapat be still. Hindi sinabing wala kang gagawin, no? Magpakabatugan na lang tayo. Hindi yun ang sinasabi niya. Ang sinasabi niya, be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. Wow. Hintayin daw natin siyang gumalaw. Hintayin natin ang Panginoon. Sabi niya, patiently. Marami sa atin, ito, lagi namin pinag-uusapan ng mga anak ko. Sabi, mga special daw kami. Kasi, hindi kami mapakali. Galaw kami ng galaw. Hindi kami makaupo ng diretso, tapos maghintay lang doon ng mga ilang minuto. Kailangan may ginagawa kami. Minsan, kailangan pati yung tuhod gumagalaw. Kasi hindi kami mapakali. We have to do something. Naranasan nyo ba yun? Sino dito yung mahilig maglaro ng tuhod niya? Hindi kayo mapakali. Laro ng laro yung tuhod. Diba? Sabi niya, wait, be still, and be patient. Yung parang,
kapag hindi tayo makafocus dun sa ginagawa natin, ang term nila dyan, may ADHD. Yung hindi ka makafocus, ito yung ginagawa mo, mamaya ito na yung ibang ginagawa mo, pagkatapos iba na, hanggang sa natapos ang buong maghapon, wala kang nagawa. Narubukan nyo na ba yun? Lahat na ginawa. Sino dito, pag tinext kayo, sabihin nyo, busy ako eh. Busy ako. Nakakita na kayo ng gano'n? Iimbitahan namin kayo dito kasi may conference tayo. Hindi, busy ako, pero wala naman natatapos. Maghapon na pagod ka na. Pero wala kang natapos, wala kang na-accomplish. Ang daming gano'n, no? Minsan, parang kulang yung isang araw palagi sa inyo. Meron ako may mga ini-invite tayo minsan. Attend kayo ng EMI, attend kayo ng ganitong conference, attend kayo ng ganito. Magganito tayo sa church, magganito tayo. Hindi, busy ako eh. But when you look at your calendar or when you look back on the things that you do, wala kayong na-accomplish. Pagdating sa bahay, makalat pa rin yung bahay. Busy sa trabaho pero ang daming utang. Busy sa trabaho, pero kasi walang kinikita, pero busy sa trabaho. Nakakita na kayo ng gano'n, busy sa trabaho, pero parang gano'n pa rin yung buhay. Trabaho ka ng trabaho, walang maisaing. Ano tinatrabaho? Sabi niya, wait patiently. Alam niyo, minsan we have to put things, yung buhay natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon, unti-unti lang natin ayusin at sabihin, Lord, ikaw ang bahala dito. Ikaw ang bahala dito. Ikaw ang bahala dito. Sa mga anak ko, ikaw ang bahala. I remember, a couple of days ago, mayroon akong kausap. Ang sabi niya, ikaw ba, sa anak mo ba? Kasi sabi niya, may teenager ka na. Sabi niya, ikaw ba, sa anak mo, ganyan din yung anak mo, yung masungit, may sariling buhay, at ganyan-ganyan. Sabi ko, oo naman. I think my face ang teenager na pagdating nila sa ganitong edad, according to some of the things na natutunan ko, may sariling buhay talaga sila. But I trust the Lord and I wait patiently sa Panginoon na ibabalik niya, bahala siya sa anak ko, ang anak ko babalik at maglilingkod sa Panginoon. Bahala na, Panginoon, dyan. I wait patiently. Many times, iniisip ko, nag-uusap kami ni Abby dati, ano bang kulang natin? Ano bang pagkukulang natin? But sabi ko, I believe in what the Bible said, train up a child in the way they should go, and when they are old, they will not depart from it. At the end of the day, all I can do is to stand up and pray for my children. Kapag sila natutulog, papasok ko sa kwarto and I pray for them, I lay hands on them, one by one. Sabi niya, be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. Minsan kailangan lang natin umupo, makinig, manalangin, pakinggan ang kanyang salita, and He will do the action. Sabi niya, don't worry about evil people who prosper or fret about their wicked schemes. Huwag daw tayong mag-alala. Minsan kasi alam niyo dito tayo nang gagaling eh. Dito tayo nang gagaling. Tayo mga normal tao tayo eh. Kaya lagi natin tinatanong, what's in it for me? Naiinggit tayo sa iba. No? Naiinggit tayo sa iba kung ano yung meron sila. May bago siyang cellphone, gusto natin may bago din tayong cellphone. May bago silang motor, gusto natin may motor din tayo. Kaya hahanap tayo ng, anong tawag doon? Magko-cosign sa atin para, ito taga-church to, mukhang mayaman to eh. Baka pwede kang mag-cosign sa amin. Diba? Kung ano yung meron yung iba, sabi niya, kaya alam nyo, ang galing eh, no? Sabi niya, be still, ito yung pinag-uusapan, biglang, naisip niyo ba yon? Be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. Pagkatapos yung kasunod niya, don't worry about evil people who prosper. Kasi madalas kasi talaga tayo, hindi tayo mapakali kasi kinaiingitan natin yung ibang tao. Amen? Kahit nga sa grades ng mga anak natin bakit yung classmate mo, 99? Ikaw, 97 lang.
Bakit siya 100? Oh, may mga grades ng 100 ngayon eh, no? Oo, may grades ng 100. Ang sabi niya, don't worry about evil people who prosper or fret about their wicked schemes. Kinaiinggitan natin yung ibang mga tao. Alam nyo, dyan tayo nang gagaling. Kaya, sabi niya sa verse 18, day by day, the Lord takes care of the innocent and they will receive an inheritance that lasts forever. Wow! Huwag natin silang kainggitan. Alam nyo kung bakit? What's in it for you? Sabi niya, an inheritance that lasts forever. Huwag nyo silang kainggitan dahil meron kayong mamanahin na that will last forever. Meron ba dito sa mundong will last forever? Dati nga, yung mga cellphone nyo, inabot naman natin yung mga cellphone na Nokia. 5110. Akala natin yun na yung supreme, no? Nung nagkaroon ng 5110, wow! Akala natin yun na yung pinaka-the best. After a year or two, nagpalit ng 3210. 3210 na. Akala natin yun na rin yung the best. Alala ko nun, yung cellphone ko parang safeguard eh. Nahihiya ako nun kasi pag binulsa mo, bakat pa rin yung safeguard doon sa bulsa. Kailangan yun sa'yo yung medyo pahaba ng konti at may snake. Para may nilalaro kang snake. It don't last forever. Ngayon, naiinggit kayo kasi naka-iPhone 15 o kaya naka-iPhone 15 tapos 3 na yung camera. Dati wala pang camera, no? Masaya na kayo sa snake. Nagkaroon ng camera, gusto nyo may camera. Nagkaroon ng 2 camera, gusto 2 camera. Nakita nyo ngayon, 3, 4 yung camera. Ang ganda ng cellphone niya. Diba? But sabi ng Panginoon, you will receive an inheritance that lasts forever. What's in it for you? What's in it for you? Ano pang irereklamo natin? Mga kapatid, we will only last on earth. Sabihin na natin, sino ditong gustong umabot ng 100? Gusto nyo pa talagang umabot kayo ng 100, ha? Amen. Strong 100. Gusto ko yung sinabi ni Pastora Monique, strong 100. Hindi yung 100 pero nakahiga ka lang gano'n. Tapos butot balat ka na. 86, tumatakbo ka pa. Nang iiwan pa yon si Auntie Tita. Nang iiwan kaya yon, habulang kami sa airport. Sana 100, no? Tapos malakas ka pa. May mga gano'n naman, may mga 100 na malalakas pa. Amen. But let's say 100. Let's say you have 100 years. Know this. That is only 100 Christmases. 100 New Years. Nakakalimutan ko tuloy yung props ko. May props ako nakalimutan ko. 100 na birthdays. But the promise of God is eternity, forever. Parang ang buhay, ito na lang yung gagamitin ko. Napulot ko lang to kay Francis Chan yata yun. Sabi niya, our life daw, parang ganito lang. This is your life. Sabi niya, this is your life. Yung 100 years parang ganito lang, kay Cle. But the eternity is hanggang doon. Gets nyo? Hanggang doon. Walang katapusan. Pero ito lang yung pinaghihirapan natin. Sometimes we thought, this is forever. That is not forever. Because the inheritance, sabi ng Panginoon, hanggang doon. Eternity. Eternity. Day by day, the Lord takes care of innocent. Sabi niya, day by day, iniingatan tayo ng Panginoon. Yung 100 years na yon, gusto kong malaman nyo na 100 na Christmas lang yon. 100 na New Year lang yon. 100 na birthday lang yon. Hindi ganun kahaba yon. But the inheritance that God will give us will last forever. What's in it for you? Forever.
Alam niyo yung context nitong verse na ito? Sa verse 1, sabi niya, don't worry about the wicked or envy those who do wrong. That is the context. Madalas kasi iniisip natin yung maikling panahon. Iniisip natin kung ano yung meron sa masasamang tao. Kung ano yung meron sa mga mundong ito, sa mundong ito. Sometimes we envy the material things, the things that won't last. So mga kapatid, bilang application natin, unang-una, gusto ko pong sabihin, and I wanna tell you to stop making a list. Stop making a list. Huminto tayong gumawa ng listahan ng mga material na bagay. Stop making a list of what's in it for you when you serve the Lord. When you come to church, stop making a list of what you're gonna get. Stop making a list, what's in it for me? Stop making a list. Sabi ni Jesus said in the book of Matthew chapter 6 verse 4, give your gifts in private and your Father who sees everything will reward you. Alam niyo itong word na reward? Hindi to first honor, second honor. The word reward na sinabi ni Jesus is actually a repay. If you look at the original, yung translation po niya, ibig niya sabihin repay. Sabi niya, your Father who sees everything will repay you. Anything na ginagawa natin, anything that we do on earth, anything that you do here, even without asking what's in it for you, I want you to know that God will repay everything na ginawa natin. Babayaran niya yun. Ano yung ibig sabihin ng repay, no? Sa mga hindi nagbabayad ng utang, hindi natin alam yun. Pero kapag ka ikaw nagbabayad ka sa mga ginagawa, no, sa may ginagawa sa'yo, naiintindihan mo kung ano yung repay. And minsan, when you repay someone, hindi mo binabayaran ng sakto, minsan sinusobrahan pa. Dahil na-appreciate mo yung ginawa niya. Tama? Nagbibigay tayo ng tip. Sabi niya, He will repay. He will reward you. Kaya when we are asked, alam nyo, mapalad tayo dito sa church natin na to. Yung iba, they come and clean the church. Pero meron tayo dito mga taong nagtatrabaho dito sa church na to para maglinis. In some churches, they don't have that luxury. Sila yung naglilinis ng church. Sila yung nagsisilbi. May mga staff dito, well, we appreciate yung mga staff na kahit nabayad sila, they do extra mile. No? Nagtatrabaho ng sobra-sobra. But you are welcome. You guys are welcome to do things in the church. Amen? And when we do those things, I want you to know that God will repay you. Hindi po ako nagsabi nun. Si Jesus mismo nagsabi nun. Wala kang honor, first honor, second honor, but He will repay you in the things that you do. You know, sometimes alam namin pag may negosyo kayo, so sasabihin namin sa inyo, baka po pwedeng ikaw yung magtrabaho, babayaran ka namin. Well, that's your reward. That's your pay. But if you do extra mile, Jesus said, He will repay you. Mabayaran ka ng Panginoon ng masigit-higit. Marami tayo dito mga volunteers, the people that play, the people that teaches the kids sa mga kabataan natin. We thank the Lord for these young people who serve in the church. I want you to know that God will repay you. Stop making a list because God is going to repay you. We don't need to ask, magkano ba yan? Magkano ba babayad sa akin dyan? What's in it for you? Jesus will repay you. Pangalawa, I want you to invest in eternity. Doon sa binasa natin kanina, sabi niya, an inheritance that lasts forever. Alam niyo yung salitang investment? Hindi po ako multi-level marketing, ha? I-explain ko lang sa inyo. Pag nag-i-invest kayo, hindi ito yung ginagawa nyo mag-i-invest sa multi-level. Bibigay kayo ng 8,000, bibigyan kayo ng produkto, tapos magre-recruit ka para kumita ka pa.
No? Lalo din sa church natin, ayaw natin yung ganyan. Yung networking. But what we want you to do is that you invest in eternity, that you invest in heaven. Paano mag-invest sa heaven? Alam niyo ba? Bigyan sa akin pera. Hindi, joke lang. Pag mag-i-invest kayo sa heaven, bigyan ko kayo ng technique. When you start doing things for the kingdom, tina-transfer nyo yung wealth ninyo doon sa heaven. When you serve the Lord without asking what's in it for me, you are transferring wealth in heaven. Nag-iipon ka doon sa langit. Akala nyo ba yung perang nilalagay nyo dito, napupunta sa langit? Para sa Panginoon, yung pera, material na bagay, dito lang lahat sa lupa yan. What you're investing in heaven is that when you give in the ministry, when you give to the poor, when you give whatever, when we ask you to join a workshop o join this, sumama kayo pagkatapos you invest na nanggagaling sa puso natin, you are actually transferring it to heaven. Do I make sense? Do I make sense? Hindi po napupunta sa church na to yun. Hindi nga namin masyadong tinuturo dito yung pagdating sa pera eh. You know why? Dahil natutunan namin ng Diyos ang bahalang mag-provide. Amen? Akala kasi nung iba, pag nagbigay sila ng pera, nagbigay sila ng 1,000, may 1,000 rin sila sa langit. Hindi po ganun. No? Kahit na magbigay ka ng 1,000,000, wala kang 1,000,000 sa langit. Hindi ko alam kung ano ang kapalit na value na binibigay ng Panginoon, but one thing for sure is that when you invest in the kingdom, it transfer to heaven. When you sweep the floor, nilinis nyo to, inayos nyo yung upuan, nagturo kayo ng mga bata, I don't know. But when you do things for the kingdom, for the Lord, you are investing in eternity. Sabi mo sa katabi mo, mag-invest ka sa langit. Mag-invest ka sa langit. Panghuli, count the cost. Narinig niyo na ba yan, yung salitang yan? Count the cost. Sabi ng Luke chapter 4, nung si Jesus, when Jesus was teaching, maraming mga sumunod sa kanya. Amen? Alam naman natin yan. When Jesus was teaching, a lot of people follow Jesus. Kasi una, nagpapagaling siya ng mga may sakit. Amen? Nagpapakain siya. Tapos lalong dumadami yung sumusunod. Libo-libo. Libo-libo yung sumusunod kay Jesus. Pero inawat sila ni Jesus one day, and in-explain ni Jesus kung ano talaga yung ginagawa niya. Nung si Jesus nangangaral, hindi pa uso ang Instagram at saka Facebook noon, pero ang dami niyang followers. Na? Oh! Ayaw maniwala. Sikat na sikat si Jesus noon. When he was teaching, he was the talk of the town. But the problem is, he also understand, and Jesus also knew, kung ano lang yung purpose nila, kung bakit sila sumusunod kay Jesus. They asked the same question, what's in it for me? And they found the answer that if they follow Jesus, they will get bread, and they will have the healing or the mga miracles na ginagawa ng Panginoon. And so, they also love His gifts. But the problem with the people, especially sa mga disciple, kaya niya in-address to, hindi naiintindihan ng mga tao kung ano yung purpose, kung bakit niya sila tinatawag o bakit ginagawa ng Panginoon. So He explained that it takes to be one of His followers. Ibig sabihin, may kapalit na presyo
ang pagsunod sa Panginoon. May kapalit ang paglilingkod. Kaya sabi niya, but don't begin until you you count the cost. For who would begin construction of a building without first calculating the cost to see if there is enough money to finish it? Sabi niya, kasi nagbigay siya ng isang parable, sabi niya, hindi ka daw mag-uumpisa ng construction na hindi mo binibilang kung ano yung cost sa pagko-construct. Kasi ang tawag doon, kapag hindi mo binilang, naluto lang ng kalahati, half-baked. Nakakita na ba kayo ng bahay na kalahati lang yun natapos kasi wala ng budget? Maraming ganun. Bakit? Kasi hindi na-calculate kung magkano talaga yung cost. They did not count the cost. What's in it for you? Pag naglingkod sa Panginoon, kailangan mong bilangin. At kailangan mong tingnan ngayon kung gaano karami ang ibibigay mo sa Panginoon. Ang tanong ko, kaya ba nating ibigay? At pagtiwala, kasi sabi natin kanina, I will commit, I will trust. Amen? But are you willing to give your life? To give everything to the Lord? Ibibigay mo yung pamilya mo sa Panginoon, yung trabaho mo sa Panginoon, lahat, Lord, sa'yo. Sabi ko kasi magtitiwala ako, I will trust you, I will commit, I will delight. But are you willing to give all your life and serve Him? O medyo nabitin tayo at sinabi natin, nako, buong buhay pala ibibigay ko sa Panginoon. Medyo napasubo yata ako. Counting the cost means recognizing and agreeing to some terms first. Ibig sabihin, mag-a-agree kayo sa Panginoon ngayon at sasabihin nyo, Lord, alam ko, pinapasok ko. Alam ko, pinasok ko. We cannot simply follow our own inclinations. We cannot follow Him and the world's way at the same time. Hindi pwedeng sasabihin mo, Lord, I will commit everything, susundin kita, pagkatapos nandun pa rin tayo sa mundo. Following Him may mean we lose relationships, we lose dreams, material things, or even our lives. Kapag sinabi nating susundin natin ang Panginoon, pwede na mawala ang pangarap mo sa buhay mo. Pag sinabi mong susunod ka sa Panginoon, pwede kang talikuran ng mga kamag-anak mo. Pag sinabi mong susundin mo ang Panginoon, pwede nakukutsain ka ng mga taong nakapaligid sa iyo. That's why I want you to count the cost. The question is, are you willing to give your life to Jesus? Are you willing? Sabi ng Luke 14:30, so you cannot become my disciple without giving up everything you own. You cannot become my disciple. That's what Jesus said. Without giving up everything you own. Hindi tayo mga lingkod ng Panginoon at mga disciple ng Panginoon na kapag wala tayong mapapala, forget about it. Wag na lang. Wala naman tayong mapapala dyan eh. Wala namang mapapala ang rev dyan. Wala namang mapapala ang pamilya ko dyan. Wala akong mapapala dyan. No, we can't do that.
We cannot be disciples without giving up everything we own. I'm closing. Kunyari, nabalitaan nyo na may nagbigay sa inyo ng isla. Ha? Suppose that you learn somebody gave you an island with everything in it. The house, the beach, the boat, o pwede pang merong mga laruan, may parasailing. Everything is there for you to own. Kunyari, binigay sa inyo, tatanggapin nyo? Will you accept it? If somebody give you an island and everything, even the transportation, will you get it? Will you get it? Will you accept it? Oh, very good. Now, we can brag about it and say, I have an island. Pwede ako magyabang, I have an island, I have a house, I have everything. But I want you to know na hindi sa inyo yon unless you live in it. Tumira kayo doon. Na buong buhay nyo ay ilalagay nyo doon sa isla, you cannot own it. You cannot say totally you own it unless you're there. Same thing sa pagiging disciple ng Panginoon. You cannot say that you are a disciple of Jesus if your whole life is not in it. You cannot say that you are a Christian if your whole life is not in it and just half-baked. Jesus gave everything. That's why Jesus said that He loved His people, that He died for His people. And He can say na I love them because He was able to give His life. Because He gave everything. He gave everything. So I encourage you, if you are a disciple of Jesus, that you put your whole life in it. Ilagay natin yung lahat. Ibigay natin yung lahat sa Panginoon. Can we do that? And not half-baked. Lord, that's me. That's my life. It's yours. It's yours. Let us all stand up.